Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Kawikaan, chapter 22, verse 7. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Pag-usapan natin ngayon yung financial freedom. At alam niyo po, napakahalaga nitong subject na ito kasi marami po sa atin sa panahon natin ngayon, hindi nila nararanasan yung financial freedom. Nahihirapan sila sa buhay at ang masakit, marami po ang nababaon sa utang. Now, sabi nung iba, bakit kaya nangyayari yan sa buhay ng maraming tao? Well, binabanggit naman po sa Biblia, po sa 1 Timothy chapter 6 verse 9, ito po ang sinasabi ni Saint Paul. Ang sabi po rito, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. So dito po binabanggit sa English Bible, people who want to get rich fall into temptation and a trap, and into many foolish and harmful desires that plunge man into ruin and destruction. Yun naman palang pinanggagalingan. Ang tao po naghahangad na yumaman. O yung simple lang na magmukhang mayaman. Kasi alam niyo po sa mundong ito, pag mali pong pagkaunawa natin ng buhay, isipin natin, nagkakaroon lamang tayo ng value kung tayo po ay mayaman. Kaya maraming tao naghahangad na yumaman o magmukhang mayaman. Ngayon sabi po rito, nahuhulog sila sa tinatawag pong temptation and trap ng mga foolish and harmful desires na ito ang nagpapahamak sa kanilang buhay. Kaya alam niyo po, ito po ang ugat ng lahat. Gustong-gusto ni Satanas na ang tao ay maalipin muli. At ang tao ay hindi mamuhay sa katotohanan ng salita ng Diyos, maranasan niya yung bondage na maalipin ng utang. Kaya po marami ngayon nangangailangan talaga po ng financial freedom. So isang dahilan po dyan ay yung kawalan natin ng kakontentuhan. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 6, verse 6, sa katunayan, mas malaki nga ang pakinabang sa relihiyon kung ang tao'y marunong masiyahan. Now, sa English Bible po dyan, binabanggit na godliness with contentment is a great gain. Sapat na yung meron tayong relasyon sa Diyos at ang Diyos po ang pagkakatiwalaan natin ng ating buhay at matuto daw po tayong makontento. Ang marami kaya nahuhulog po sa utang kasi they don't live within their means. Mas malaki po yung kanilang ini-spend kesa sa kanilang kinikita. Sa madaling salita, minsan hindi pa nila kinikita, ginagastos na po nila. Kaya nababaon po sa utang marami. Kaya marami po ngayon tuwang-tuwa na nagpapautang kasi nagtitake advantage po sila doon sa mga taong may ganyang pananaw, yung mga taong hindi marunong makontento sa buhay. Pangalawa po yung tinatawag na covetousness. Na sinasabi sa James chapter 4 verse 2. You kill and covet but you cannot have what you want. Yan naman pala, problema ng tao, Labis nating pinaghahangaran yung mga bagay na nakikita natin sa mundong ito. Kaya nalalayo tayo sa pag-ibig ng Ama. Sa 1 John chapter 2 verse 15, yung pong labis na pagmamahal sa sanlibutan, yan pong naglalayo sa atin sa pag-ibig ng Ama. At pinaghahangaran natin yung mga bagay na nakikita natin sa ibang tao. In other words, naiinggit tayo. Pagka meron yung ibang tao ng ganito, ng ganyan, gusto natin magkaroon din tayo. Yun po ang covetousness. At hindi po gusto ng Diyos yung kasalanan po yun. Pangatlo po yung greed. Yung sinasabi sa Luke chapter 12 verse 15. Watch out, sabi ng Panginoon. Mag-ingat kayo. Be on your guard against all kinds of greed. A man's life does not consist in the abundance of his possession. So, ibig sabihin, ito yung pagiging sakim, greed, hindi tayo nasisiyahan
Yun ang ibig sabihin lamang po ng greed. Gusto natin na ay magkaroon at magkaroon tayo ng mga ari-arian sa buhay na ito. Kaya pinapasok natin yung iba't ibang uri ng pangungutang, lalo na po sa panahon natin ngayon. Hindi naman pala kaya. Ano po? At ang nangyayari minsan, resulta po niyan, binabanggit din po sa Proverbs chapter 22 verse 27. Sabi rito, if you lack the means to pay, your very bed will be snatched from under you. Sabi diyan, maging yung iyong higaan ay kukunin sa iyo pag hindi ka nakapagbayad. Nangyayari po yan ngayon. Naaawa po ako doon sa mga tao na nabaon sa utang tapos hinahatak po sa kanila yung kanilang mga ari-arian. At nakakalungkot din yung sinasabi po rito sa Proverbs 22 verse 7, the borrower is servant to the lender. Hindi ka na makatakas dun sa ganong kalagayan kasi ikaw ay may utang. Ano po? Kaya alam nyo po, kung gusto nyo na isang buhay na na-experience ninyo yung financial freedom, i-avoid po natin ang pangungutang. Ano po? At alam nyo po, temptation palagi po yan sa buhay ng tao. Lagi sasabihin ni Satanas, kaya mo namang bayaran yan. Lasan po, nagtataka tayo, cycle of defeat po yan. Pagkatapos ng isang utang, meron ka na namang panibagong utang. Kaya mag-iingat po tayo. By the way, wala pong mabuting utang at masamang utang. Lahat ng utang ay utang. Ano po? Kaya pag-isipan nyo pong mabuti kung kayo po ay papasok sa pangungutang. Ano po? Kasi yan ang paalala sa atin ng Proverbs 22 verse 7. The rich rule over the poor and the borrower is servant to the lender. Okay, so ano ang paraan para tayo makalaya sa utang? Unahin ko na po. We can ask God for deliverance. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 1, it is for freedom that Christ has set us free. Lagi niyong tatandaan, ano po? Pinalaya tayo ng Panginoong Jesus. Gusto ng Lord hindi tayo under bondage. Ano po? At kasama na dyan yung pangungutang. Ano po? At pangalawa, make a decision, no? Na tayo mamuhay under the blessing ng Diyos. Ano po? Huwag tayong mamumuhay sa sarili nating kaalaman o kagustuhan. Ano po? Piliin natin yung buhay na binabanggit ng Panginoon sa Deuteronomy chapter 30 verse 19. By the way, kaya ka rin nasasadlak sa pangungutang at kahirapan, yan ay isang desisyon na pinili mo. Kaya kung magdidesisyon ka ngayon, sasabihin mo, ay simula ngayon, ay pagkakasyahin ko na yung binibigay sa akin ng Panginoon, hindi na ako mangungutang, pagtitiwalaan ko na ang biyaya ng Diyos sa aking buhay, diyan magsisimula ang iyong deliverance. Pero as long na malaki pa rin ang tiwala mo sa pera na uutangin mo, ay hindi ka talaga makakawala dyan, kapatid. Number 2, sabi, when God guides, He provides. So, ibig sabihin, ang Lord po ginaguide niya tayo at pinu-provide niya tayo. Lagi niyong tatandaan, ano po, ang sikreto dyan, pananampalataya. Manalig ka na kaya kang i-guide ng Panginoon at i-provide para pagpalain sa buhay na ito. Yun ang sinasabi ng Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Panghuli, having the right goals in mind. Mahalaga meron kang mga tamang goals sa buhay. Ano po, hindi yung bibiling ko ito, pagkatapos ito, bibiling ko na naman ito, pagkatapos ito na naman. Ano po, ang sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 10, whoever loves money never has money enough, and whoever loves wealth is never satisfied with his income. Yung pala nangyayari sa tao, gusto mo yung isang bagay, pagkatapos nun may pakakahangarin ka na namang panibago. There are more important things in this life like family, mahalagang yung pamilya, no? Health, kalusugan, ano po, at yung tinatawag na peace of mind, yung nai-enjoy mo yung buhay mo. No po, maraming tao ngayon, kahit marami silang ari-arian, kung sila'y baon sa utang, wala silang time sa pamilya, sa kalusugan nila, hindi na nila naiisip, at walang peace of mind, hindi nila nai-enjoy tuloy ang buhay. Kaya mag-iingat po tayo, no?
pinalaya na tayo ng Panginoong Hesus at huwag na tayong magpailalim pa sa bondage ng pangungutang. So again, ito si Pastor Jojo ang nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.